Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. Hi kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Kami po ang inyong mga kaagapay dito po sa Kwentong Kalusugan, Jo Cabrera Alabastro. Ako naman po si Nurse Rica ng Tree of Life Wellness Center. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Nurse Rica. And ano po ba ang nakahain sa atin ngayong araw? Ngayon po kasi ang ating topic is yung mga juices or the power of juicing for cancer patients. So we will discuss the importance of juicing sa mga taong lumalaban sa sakit na cancer. Okay, sige, simulan na natin, Nurse Rica. Yes, sabi ko nga, ano ba ang mga importance of juicing for cancers support? So, unang-una po, pag nag-juice tayo, syempre, ang ginu-juice natin is fruits and vegetables. And almost all of the fruits and vegetables are really high in antioxidant. So, it floods the body with the nutrients. Of course, easier absorption by the body. Yung mga taong hirap na kumain, pwede din po silang mag-juice, which is really, dapat, yun na rin yung, kumbaga, ipapalit nila. Kasi nga, hindi nga sila makakain because of the chemotherapy or because of their nararamdaman, di ba? Usually kasi, sa atin, pag may nararamdaman nga tayo, hirap tayong kumain. So, ang ginagawa lang natin is uminom ng tubig. So, ito po is pwedeng-pwede natin siyang i-alternate sa pag minsan is hindi makakain ng pasyente. And also, it supports detoxification and it reduces inflammation. Kasi may mga fruits and vegetables tayo na nakakatulong na mag-reduce ng inflammation sa katawan natin. And sabi nga nila, it supports hydration also. Siyempre, pag di tayo nakakakain, minsan hirap lumunok. Sometimes ang mga patient is nadi-dehydrate na without knowing na nadi-dehydrate na sila. So, and lastly, improves energy level. Yan. So, nagpapalakas to sa ating katawan. Kaya nga dito sa Tree of Life, ganyan ang ginagawa namin. Binibigyan namin ang pasyente ng mga smoothies and juicing, lalong-lalo na kasi yung ibang pasyente namin is hirap kumain. It supports yung mga nutrients na kailangan sa katawan nila. Yan. And also, marami kasing nagtatanong, ano ba yung pagkakaiba ng juicing versus blending? So as I discussed that before, yung mga hindi pa ngayon yung mga bago pa lang nakakapakinig sa DZAS. So ngayon malalaman nila kung anong ibig sabihin ng juicing or difference ng juicing versus blending. Sa juicer kasi, any juicer naman will do. Kasi may juicer dito na pwedeng gumawa ng ice cream out of the fruits, yan. Or just juicing lang talaga. So ang juicing kasi, mabilis ma-absorb. Yan. Pero wala siyang masyadong fiber. Concentrated ang kanyang nutrients. And sabi ko nga kanina, yung juicing is best for therapeutic nutrition support, detoxification, and people with poor appetite, yung hindi nga masyadong makakain. While in blending, ang blending natin, so biniblend natin yan, keeps the fiber, tapos more feeding, mas nakakabusog siya. And also sometimes sa mga nagda-diet, ito ang meal replacement. Yan, ang smoothies na yan. So, tsaka of course, detoxification and weight management. Yan. So, yan ang ating, kung gusto mo naman, kung medyo healthy ka at medyo naparami ang ating pagkain ng night before that, pwede naman tayong smoothies kinabukasan. Yan. To remove yung mga food na kinain natin. So ano ba yung mga best fruits and vegetables for fighting cancer? Yan, yun yung mga tanong nila. Ano ba ang kailangan naming kainin para lalo kaming lumakas at hindi mag-spread yung cancer sa katawan and also help them to kill the cancer cells. So number 1, punta tayo sa vegetables. That will be the cruciferous vegetables.
It supports detoxification, helps protect cells from damage, and also help to slow cancer cell growth. Ano ba ang cruciferous vegetables? Nagtatanong sila, ano ba yung mga cruciferous vegetables? Siyempre, meron dyan yung broccoli, number 1 yan. Ang broccoli natin, hindi naman forever mataas ang price niyan. Naku, sa Divisoria, may sasabihin ako, 80 yung isang yung isang tumpok niya, 80 pesos. Kaso yung pamasahe mo naman doon, Nurse Yun Rica. lang. Oo. Kaya pag bumili kayo doon, maramihan na. Pero it is really fresh naman kasi minsan pag pumupunta kaming Divisoria, number 1 ko yung binibili kasi favorite yan ng aking anak, ang broccoli. Wow. Yes. Ngayon summer And medyo also, mura. Yes, medyo nga mura eh. Kaya pag pupunta ulit kami doon, ako yan na naman, broccoli na naman. And also the cabbage, yan, Yes, cauliflower. cabbage. Oo. And also kale, yan, or spinach, yan, at Mustard, the cruciferous vegetables. mustasa, Yes, pechay, yan. yes, mga green leafy, yan, mga yan. So, kailangan kasi sa plate natin, mas maganda talaga at mas maganda rin tignan na more vegetables ang ating plate kaysa sa more meat, di ba? So, at iba pa yung mga, yan, aside from the cruciferous vegetables, we have also the carrots. Usually, yun talaga ang nilalagay namin kasi it is high in antioxidant, very powerful antioxidant ang carrots. Ang carrots kasi, na panood ko na even if you boil them or you just eat them raw, same pa rin yung nutrients na makukuha mo. Yung iba kasi na mga vegetables, kapag pinakuluan na or linuto na, medyo Nababawasan na. naalis na yung, yes, yung kanyang nutrients. But here sa carrots, kahit na ano mo, boil mo, gisa mo, Talaga? or kainin mo lang siya ng, yes, it's very powerful talaga siya, antioxidant, at saka ganun pa rin. And of course, it supports immune functions and helps protects healthy cells. So, it is better, di ba, pag sa prevention talaga, ano natin siya, kailangan natin siyang kainin to prevent any illness sa katawan. And also beets, na kung nagtatanong sila, ano ba itsura ng beets? Saan nakakabili? Ang hirap kasi siyang bilhin, to be honest. Hindi lahat ng palengke meron. Pero good here kasi yung palengke dito is merong beets. So, hindi na masyado. Mag-start tayo sa kulay, Nurse Rica. Nako, ito yun. Sugar beets. Yeah, sugar beets. Actually, ito yung mga matingkad na kulay na pula. So, para siyang singkamas onion na pag nakita mo siya, actually pag nalasahan mo siya, syempre, lasa siyang lupa. Oo nga Lasa siyang lupa. Actually. Diba? Oo. Pero, na-try ko na yan na i-blend, i-smoothie. Hindi siya smooth. Maganda siya pag na-i-juice po, ma'am. Concentrated nga lang, pero meron tayo dyang ingredients or juicing na i-share ko mamaya na masarap. Talagang masarap kasi natikman ko na siya. Promise yan, mga natagapanood ng DZS. Gamit ang beets. Hawak mo ang beets. Yes, gamit. Yes. Pwede ka magsasayaw. Masarap, oh. Sabi mo yan, ha? Sige, mamaya i-share yes. natin. Pwede nyo siyang i-try. So, ano ba ang beets? So, it inhibits the carcinogen formation and increase the production of immune cells. So, and also, syempre, nare-reduce din yung inflammation niya. And it helps also yung to lessen or to stop preventing to spread more cancer sa katawan natin. At ito pa, everywhere to, tomatoes. Yan, masarap yan na sasama, di ba? Okay, minsan yan, kaya apple di ba? Yan, tomatoes na yan. So, sabi nila, it also lower inflammation, that tomatoes, mura lang yan, mga taga-kapakinig. Kaya pwede kayong mag-stock ng tomatoes sa inyong ref. Gawin yung apple and stop also proliferation of cancer cells. Yan.
induces apoptosis. Ang apoptosis kasi, katulad ng sinasabi ko, it helps to destroy yung DNA ng tumor cancer. Kaya it also stops them to spread more cancer cells in your body. So yung mga matitingkad, kung napapansin nyo, yung mga matitingkad na kulay katulad ng carrots, beetroot, tomatoes, yan ang mga nasabi ko, is more in to fight the cancer cells. Yan. So, pag matingkad ang kulay, mataas yan sa antioxidant. Okay? And we have the turmeric. Yung iba, medyo nalilito pa sa turmeric and ginger. Yan, yung turmeric kasi mas madilaw siya. Tsaka, sa totoo lang, mas maliit siya, di ba? When it comes to turmeric. Ang turmeric naman kasi, yung number 1 yan for anti-inflammation. Yan yung binibigay namin sa mga pasyente kapag nagti-10-day program sila dito. So it induces also apoptosis for our cancer cells and prevent metastasis of cancer cells. This is good if you're going to use it with black pepper to maximize the effect of the turmeric. Yan. And also we have ginger. Yan. Lagi natin yung iniinom every night. Pinapakuluan natin for 10 to 15 minutes. Hindi lang siya to prevent cancer, pero maganda din siya pag may sore throat, 'di ba? Yung mga ating singer, yan, 'di ba? Mahilig uminom ng salabat. So ito naman is also the same as turmeric, anti-inflammation. Actually kasi magkakapatid yan inhibits metastasis and inhibits cancer cells growth. Yan. And punta tayo sa mga fruits. We have the pineapple. Yan. So the pineapple, actually itong mga vegetables and fruits that I'm telling you, it is a fighting food to inhibit cancer cell growth. So ito kasi it stimulates the immune system to better target the cancer cells. Yan, pineapple. Yan. So garlic and onion, 'di ba? So kapag mag-gisa tayo, since it helps, wag nating tipirin ang garlic and onion natin, 'di ba? Tsaka ano siya yun nag-add siya ng flavor. Isa rin yan sa mga reason kung bakit sumasarap yung pagkain natin pag madaming garlic and onion, because it adds the flavor of the food that we are eating. So hindi na natin kailangan talaga maglagay pa ng mga umami dyan para lang sumarap yung pagkain natin, kasi that garlic and flavor itself is, tawag doon, lalong sumasarap ang pagkain natin Pampalasa kapag na. lingnatin. Yes, pampalasa na siya. So, it also prevents metastasis, deactivate the carcinogen, and prevents DNA mutations of the cancer cells. Kumbaga, isa din siya to inhibits the cancer cell growth. Yan. So, meron pa, berries. Ayan. Alam mo, frozen berries is okay lang naman po, ma'am. Talaga? Yes po, ma'am. Ilalagay natin yan sa juice natin. Napakasarap. With the beet. Kaya sabi ko sa inyo, mas masarap siya pag may you just know how to mix the fruits para hindi medyo yung ating iinumin, 'di ba? So same din ang berries. Sabi ko nga kanina, ang lahat ng i-discuss ko is iisa lang ang ating adhikain dyan to reduce inflammation, to inhibit proliferation of the cancer cells, and also to para prevent yung paglaganap ng cancer cells sa ating body. It's also anti-angiogenesis. Yeah. Okay. Sa mga citrus fruits, yes. Ito pa. Balik Last tayo, na yata, Nurse ito, Rica. Nurse Rica, balik muna tayo sa frozen berries, no? Kasi like yung blueberry, wala naman talagang fresh, or kung meron mang fresh, mahal. Merong frozen Yes. na blueberries, yun yung a lot cheaper. So, hindi pala nababawasan yung nutrients if it's frozen, especially kung berries. Hindi naman. Oo, kasi berries is really high in antioxidant. Okay. Tsaka magugustuhan siya ng mga kids. Yan. Tsaka mga citrus fruits. Alam na naman natin na citrus fruits, ano ba mga citrus fruits natin? The orange, tsaka lemon, yan. Calamansi. Alam mo ako, nagpapapak ako ng lemon, lalo na pag
malapit na ako magkaroon ng aking ano, ano Monthly yun? period. Monthly period. Yan. Mm. Yun, yan, mga kalamansi. Nangingilo na Yan. ako So, sa'yo agad. di ba? So, ito naman, yung mga citrus fruits, alam ng lahat na it really, really good to boost our immune system and rich in antioxidant. So, maigihin na kahit one orange a day, yan, pwedeng-pwede naman po. And ating green leafy vegetables. Of course, ano pa ba mga green leafy vegetables dyan? Mga 10 pesos lang yan. Talbos ng kamote, mga kangkong, malunggay. Oo, Nako, malunggay. Nako, napakadami yung malunggay na yan. Everywhere, kahit sa kapitbahay, pwede kang humingi. Di ba? Yan. So, na-discuss ko na yung mga iba nating gagamitin regarding to fight the cancer in our body. So, right now, today, I'm going to share a different kind of recipes for smoothies and also for juicing. Yes. Ito na. Pero Sige, Nurse punta mo na. Rica, kasi yung smoothies kasi may fiber, no? Tas yung juice wala. Yes. Oo. Yes. So, ano ang mas mainam para sa may cancer? Sabi nga nila, ito ang king and queen to fight the cancer cells. Actually, if you are constipated, I'll go for the smoothies kasi high in fiber. But if you really can't eat or wala ka talagang appetite, go to juicing. Pero kasi din, ang smoothies is nakakabusog din siya. Pero pag more constipated ka na, ka muna, kailangan mo muna ng high fiber, so mag-smoothies ka. Yan. Alternate, Okay. pwede naman. Sige, go Nurse Rica. Yes. Ito na ang ating Cancer Crusher Smoothie. So ano ba ang Cancer Crusher Smoothie? Ano ba ang mga ingredients nun? So, syempre, we have 1 cup green leafy veggies of your choice. Kahit ano yan, lettuce, kahit na alukbati kung gusto mo. Or talbos ng kamote kasi ang ginagamit namin dito. 2 banana, that is saba, frozen yan. Para kapag ini-smoothies natin yan, malamig na. So, we have 1 mango frozen. Pero sa amin kasi, mango, rini-remove namin siya kasi masyado na matamis. Since na mag-a-add pa tayo ng 2 cups of mixed berries. And we have the 1 cup beet juice. 1 cup beet juice. It means yung ating beet, i-juice natin, and then yun yung parang magiging tubig ng smoothies natin. And then place everything in a blender and blend until well combined and just drink immediately. Okay? Actually, this one is malapot siya, as in sobrang lapot niya. But ang maganda dito, you can store, maganda kasi siya 24 hours na inumin, pero kung wala ka talagang time, siguro itong Cancer Crusher smoothie natin is just for 1 to 2 days lang na nasa ref. Yan. If you want to add a little bit of water, okay lang naman kasi masyado siyang, anong tawag doon? Yung malapot. Pero kasi mas masarap siya pag walang tubig kasi ang pinakatubig na natin dyan is the beet juice. Okay. Yan. Kasi try ko sabi ko masyado siyang malapot, try ko nga ng tubig. Mas nalasahan ko yung beet juice. So, mas masarap siya pag walang tubig. Yan. So, syempre, smoothies natin, yung ating laging, another one, alam kong ilang beses ko na itong nasi-share, pero sabi ko nga, laging may bagong tagapakinig ng DZS. So, I'm going to share it again. So, the green smoothies is very, very simple lang. Of course, we have the green leafy vegetables, that is 2 handful, and then anything, spinach, lettuce, malunggay, or anything, talbos ng kamote. And then we have the 2 serving fruits, that is mango, banana, or avocado. Pero kasi sa amin is banana. The mango, ina-add na lang namin siya pag nagdi-detox lang yung pasyente, weight management. Pero pag nasa bahay kayo and you just want to drink the green smoothies, you can add mango para a little bit of sweet taste din yung ating green smoothies. And then ito, kailangan natin to ng tubig.
So we need water and then place everything in a blender again and just blend until well combined and then just drink immediately. Or this will last for 1 to 2 days ulit or 2 to 3 days. Yan. Since na nakapag-share na ako ng smoothies, we have two smoothies na share ko. Dito tayo sa juice. Ang juicing kasi talaga is medyo matagal. Kasi syempre ikakat mo pa yung mga fruits and vegetable mo tapos into pieces. Tapos siguro mga 10 minutes ka pang 10 minutes siguro allotted time na bigay mo sa sarili mo pag magju-juice ka. So we have the 2 cups of itong juice na to pala is the 2 more defeater juice. Ito medyo Pantanggal ng may tumor. sipa siya ng anghang. Okay. Yes. So may sipa siya sa anghang kasi meron tayong 1 knob of ginger, 1 piece of turmeric. So syempre pag ininom lang natin yan, medyo Hindi may lang sipa yan, pagkamanghang siya. tadyak yan, dalawa. Turmeric at saka ginger pinagsama talaga. Pero masarap siya. Masarap talaga siya. And then we have 2 carrots and then 2 cups of pineapple. That's the reason why kung bakit masarap siya kasi meron tayong sweet na pandagdag sa ating juice. And then we have 1 lemon peeled and seeded. So, yung lemon na yon hindi mo isasama yung balat. Baka naman, hindi mo mainom yan sa sobrang bitter taste plus the seed. So, you're gonna remove yung skin ng lemon and then you're also gonna remove the seed of the lemon. And since na sinabi ko nga, pag may turmeric, kailangan may black pepper. Mag-best friend yung dalawang yan. So doon para natin yung ng turmeric niya. So black pepper, paminta? Black pepper. Yes, a little bit talaga. lang. Pero masarap siya. Na-shot ko siya nung nakaraan. Pero masarap talaga siya. Yes. So, sabi ko nga, chop everything first and then run it all in the ingredients sa juicer. And then, pwede na. Meron ka ng tumor defeater juice. Yan. Okay, ayan. At, sige, go. Isa pa yung miracle drink namin na alam ko na i-share ko pa rin. So, of course, the carrot, beet, and apple. Yan lang ang i-juice natin. And then, ang carrot kasi, ang 1 litro niyan, nakaka5 kilo kami ng carrot. Pero kung ikaw lang naman iinom, 1 kilo or 2 kilos, pwede na yan. And then we have 1 beet and 1 apple. And then, ganun din, i-juice nyo rin siya. And then that is our miracle drink, which nalagi namin din. Kasama namin siya sa pagpapainom sa pasyente here. Kasama siya sa herbal and remedies na. Yan. So, yun po ang ating mga juice. Oo, juice and smoothies, ano? At marami pa po tayong matututunan dito sa ating Tree of Life Wellness Center. At nagpapasalamat tayo kay Nurse Rica sa pagsama niya sa atin sa napakaraming panahon at pagkakataon at marami tayong natutunan mula sa kanya. Nurse Rica, ano ang contact details ng Tree of Life Wellness Center? Well, you can contact us at 0916-617-6442. Or if you want to visit our place, that is at 103 Washington Street, Merville Subdivision, Parañaque City. Thank you so much, Nurse Rica, and God bless you din. At salamat sa ating mga kaagapay sa panonood at pakikinig ng programang Kwentong Kalusugan at ang aming hiling naman sa iyo ay nawa ay maging maayos talaga ang inyong kalusugan. Huwag lang yung tenga ang maging malusog, yung buong pangangatawan po. And dito na po nagtatapos ang programang ito. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako naman po si Nurse Rica ng Tree of Life Wellness Center. Always be happy and be healthy. Thank you so much and God bless. Thank you po. Okay. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kwentong Kalusugan. Hi, kaagapay. Magandang